Bagong movie si Jason Statham and kakarelease nga lang nung trailer. Tapos, tawang-tawa ako doon sa mga comments dito. I'm starting to believe these movies are just recordings of Jason Statham everyday's life. Anong akala nyo kay Jason Statham? Nakatera sa tondo? The only person who can play the same character in a million different movies and I'd still watch it. I agree. Kahit nasabihin mong pare-parehas lang yung mga roles niya and paulit-ulit lang yung mga movies niya, yung mga movies niya, sobrang enjoyable pa rin eh. Alam mo yung tipong kahit alam mo na yung mangyayari, papanoorin mo pa rin eh. Alternate title, Shipman. Nasa barko kasi siya dito sa movie na to, tapos may gagantihan nga siya, and doon nga tatakbo yung kwento. Ito kasi si Jason Statham laging nagtatrabaho eh. Meron na siyang a working man, meron pa siyang a rat of man. O diba? Sige, Shipman na yung next. Cole Reed definitely sounds like a Statham character. Alam mo yung mga Jack Reacher, James Bond, Cardo Dalisay, tunog pa lang ng pangalan, pang-action star na eh. Alam mo yung tunog na dating secret agent, tapos nagbagong buhay, tapos babalik sa dating buhay niya? Ganon si Cole Reed eh. Wow, pretty big departure from Jason Statham usual movies. What range? Hoy, huwag niyong inaano yung range ni Jason Statham. Again, kahit sabihin yung paulit-ulit yung mga movies niya, and pare-parehas lang yung range ng acting niya, alam mo yan, parang na-master niya na yung ganitong klaseng acting eh. Baga doon sa mga awards sa school, siya yung ano eh, yung Dean's Lister, Valedictorian, Salutatorian, mga ganon. 80s and 90s had Arnold, Stallone, and Van Damme. This era's action hero is Jason freaking Statham. Deal with it. Agree. Alam ko maraming action star yung umuusbong ngayon, pero si Jason Statham lang yung consistent na gumagawa nga ng mga action movies na hindi man siya masterpiece or top 10 movies of all time, enjoyable pa rin naman panoorin yung mga movies niya. Eto, napanood ko to, yung A Working Man, okay naman din. Yung Beekeeper, enjoyable. Yung Expendables, okay naman din. Itong Fast and Furious niya, okay din. Yung Dameg, o diba? Tsaka kung titignan mo din naman, hindi naman lahat ng movies nila Arnold, nila Stallone and Van Damme talagang magaganda eh. Kumbaga, yung pinupuntahan lang talaga ng mga tao sa mga movies nila ay yung mga action sequences, yung mga labanan, and na perfect nga yun ni Jason Statham sa panahon ngayon. Jason Statham's movies are always similar but I could watch them forever. Give me more. I love this man. I love this man too. Ano ko ba? I know na hindi talaga sobrang perfect na mga action movies niya pero there's something enjoyable lang din talaga eh. Siguro dahil iba rin talaga yung charisma or aura nga ni Jason Statham plus magaling din talaga siyang makipaglaban sa totoong buhay. Tsaka yung accent niya, yung hindi ko magaya, sorry. Yung mga movies pa ni Jason Statham, ito yung tipo ng mga movies na maaabutan mo lang doon sa may bus or habang naglilipat-lipat ka ng channel sa TV. Tapos, papanoorin mo kasi nga, iba lang talaga yung aura ni Jason Statham eh. Jason Statham is not trapped on a cargo ship with a bunch of bad guys. They're all trapped up there with him. Hulaan ko na yung kwento ng movie na to. Sasakay siya doon sa barko para maghigante. Meron siya makikilala doon na magiging kaibigan or poprotektahan niya. Matatalo niya yung mga kalaban. Tapos sa dulo, mananalo siya. Tapos ayun, magtatago na siya ulit. Ganun yung kwento niya. Tingnan natin ha. Saka parang never ko pang nakitang natalo si Jason Statham sa isang movie eh. Parang wala pa nga. Ang dami niya nang nakalaban. Hindi talaga siya natatalo. Kahit na libu-libu yung makalaban ni Jason Statham dito, somehow, mananalo pa rin talaga siya. A movie where Jason Statham has to navigate an oil tanker to the Strait of Hormuz. I mean, I'll be honest, that's a great plot for a movie kasi sobrang relevant niya. Kasi nga, di ba, si Kinlow scandal in Strait of Hormuz, tapos si Jason Statham sasabihin niya, ipapasok ko to, dito sa Strait of Hormuz, di niyo ako mapipigilan. This legit feels like the most normal day in Jason Statham's life. Alam mo, iniisip ko nga, yung mga nakakakilala sa kanya, siguro gino-joke sa kanya to na, baka mamaya ganyan ka sa totoong buhay ah. Every movie he does is a secret sequel of the last. I mean, parang huli kong napanood sa kanya yung Shelter and hindi na ako magdududa kung konektado yun sa movie na to. Putik yung Beekeeper nga, hindi rin nalalayo yung kwento doon sa Shelter. So alam mo yun, malay mo ito yung pinakamahabang anthology movies. So basically what happens when Jason Statham decides to do a whole universe of Taken style films and yet I'm still here for it. O nga parang siya yung version ngayon ng Liam Neeson dati. Liam Neeson kasi ngayon parang nag-retire na siya sa ganitong klase ng mga movies and I'm happy for him. Alam mo yon, hindi man nag-a-action na si Liam Neeson dahil nga rin sa edad, andito na rin naman na si Jason Statham na perfect lang din yung age niya. I mean, mamimiss ko yung mga movies dati ni Liam Neeson, pero for me, feeling ko pwedeng i-remake to ni Jason Statham eh. Need Statham as a villain in a movie, agree din ako dito.
Oo nga eh, parang nakita ko lang siyang nag-villain sa Fast and Furious and magaling siyang villain doon and sa sobrang lakas ng aura niya bilang kalaban, ginawa din siyang kakampi. It's giving mad Die Hard Under Siege vibes and I'm here for it. Oo nga, parang my favorite movie genre, Jason Statham, killing bad guys. Alam mo yun, kahit na i-promote lang nila tong movie na to, magbay nagtanong sa kanila na, anong kwento po ng movie na to? Tungkol ito kay Jason Statham, na makikipaglaban sa maraming tao, ayun lang. Sabi ng mga tao, okay, sige, papanoorin na namin. Older this man gets, the more it adds to the character. Oo nga eh, kasi nga tipong mas bagay na ngayon yung mga characters niya ng mga dating sundalo, mga dating secret agent, kasi nga mas matanda na siya, so alam mo yon, pwede na nilang gawan ng parang may whole backstory pa siya before. Bro was born to play action, thriller, crime, R-rated movies. Bro was fitted every movie ex-cop, ex-mafia. Oh, laging ganyan yung mga roles niya. Correct me if I'm wrong, pero pagkakaalam ko, isa sa mga consider nga nila sa role ni Thomas Shelby ay si Jason Statham. And I could see it, pero alam mo yun, ang galing din ni Cillian Murphy bilang Thomas Shelby eh. Na syempre, naku-curious pa rin ako kung siya yung gumanap dito. Tingin nyo, mag-work ba or hindi? Statham basically become James Bond without being called James Bond. Well, that sums it up. Kumbaga yung mga movies si Jason Statham, ito yung mga script ng James Bond na hindi na-approve. So alam mo yung sabi nila, bigay mo kay Jason Statham, kukunin niya yan eh. Here we see Jason Statham in his natural habitat. O siguro kahit talaga paulit-ulit yung mga movies niya, talagang papanoorin ko pa rin. I'm here for it. It's basically Jason Statham, Jason Stamming again. A mechanic, a driver, a soldier, a beekeeper. This fall, Jason Statham is the jack of all trades. Alam mo nga, sana at some point in time sa future, sakyan niya yung joke na to, tapos gumawa siya ng isang role or mag-take siya ng isang role na tungkol sa isang artista na iba-iba yung mga roles. Ay, mga comedy. Kasi bagay din siya sa comedy eh. He's back again. We need 2 movies every year, please. Nga eh, sana gumawa lang siya ng gumawa ng mga movies kahit paulit-ulit. Itong mga movies na to, kahit na magkakamuka and iisa lang yung acting niya, yun nga, halos lahat to napanood ko. So that says a lot. GOAT of action movies. I could slightly agree on that. Medyo I would agree talaga on this kasi nga, kumpara mo nga sa mga action star ngayon ng mga pausbong pa lang, si Jason Statham lang yung consistent na nagre-release nga ng mga action movies and talagang enjoyable naman. So kahit hindi siya yung talagang magagandang action movies, at least kahit papaano, mag-e-enjoy ka habang pinapanood mo eh. Hirap nun, gagawa ka ng consistent na mga watchable na mga movies. Yung ibang mga action star nga may mga movies na parang, ha, ang pangit. Sa mga movies si Jason Statham, never kong naramdaman yon and halos lahat ng movies na napanood ko nga sa kanya, nag-enjoy ako. Ito pinakalas, finally a Jason Statham film where he fights and shoots. Oo nga eh no? Rare yung mga ganito niyang roles eh. So yun lang, again, ang title ng bago niyang movie ay Mutiny, and alam kong baka napanood na rin natin tong movie na to sa iba pa niyang mga movies, pero papanoorin ko pa rin to for sure. Kayo ba? Kilala niyo ba yan? Lang.